Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito
ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Oras natin 2 minutos naglabay sa alas 8, maupay nga aga, bugos nga Region 8. Good morning! Adi na kita lawat sa pan Tuesday edition sa programa Good Morning Eastern Visayas para yan ang adlaw sa Martes, ika-19 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Yan ang mahibabaruan na lahat ninyo ang sitwasyon sa bugos nga Region 8. Kinagi sa natin mga sister stations, tikang sa DYES, Radio Pilipinas sa Borongan, tinagigan kaupod Daisy. Yan sa DYSL, Sugod Southern Leyte. Si kaupod Jevic, Oban Jevic, yan ang aton ka PCO, ang regional heads ang Philippine Information Agency. Good morning sa iyong tulo, si Sir Rayan Arinto. Alright, diri kita maglangan, diritso dayon kita. Itaon-taan hulagway ngan sa DYDC FM. Yes, si Sir Glody, good morning. Hulagway sa mga kamutangan niya na sa bugos nga Region 8. Unahon ta, ang aton pangumusta sa regional heads ng Philippine Information Agency, si Sir Rian. Yes, Sir Rian, good morning. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning, Sir Jean sa Radyo Pilipinas Calbayog. Good morning naton mga igaro sa gihapon. Labi na dida Radyo Pilipinas sa Borongan, Ati Daisy. Good morning. Og kang Jevic diha sa Radyo Pilipinas Sogod, og kang Sir Glody sa VSU Baybay. Maadyong buntag kaninyong tanan. Welcome haton pagharapang pagkina. Good morning Eastern Visayas. Hangaran ni V. Tolentino Gumban nga nagkamay-adalahin emergency han PIA Eastern Samar. Ako Hirayan Arinto, didiha Eastern PIA Eastern Visayas Regional Office. Alright, panahon diri Tacloban, medyo natin kang napagpaso. Actually, tikang pa kanina alas 6 kay aga-aga pa kami kinadiha syudad nitong Tacloban, downtown mismo, kay nagkamay-adakitahan mga routinary check-up. Asa na gunin tika arog na, no? Tika lagas. No. So, pagka alas 6:30 nga alas 7, tikang naan baga pag-ping ititon sira kanadlaw. In fact, according to the National Disaster Risk Reduction and Management Council, iton heat index hiton Tacloban in maabot 40 nga daha 41 degree Celsius. So aton ginabisuhan na naton mga kabugtuan nilabi na dinhi Eastern Visayas nga iton naton heat index in maabot 42 degrees Celsius. In fact, Katbalogan sa ito gin projected heat index, Borongan is 42 degrees Celsius, Hagiwan is 42 daman, ngan idahal syudad dito maasin 43 degrees Celsius. So ginabisuhan nato mga kabugtuan nga mag-ikmat hining kamapaso yan ang mga panahon, especially nga gin gine-expect naton iton Super El Nino.
So, pag ikmat kita, heat cramps, heat exhaustion, ngan heat stroke. Asya nitong mga possibility nga mahitabo kung diri kita mag-ikmat. Yan ang nga itong masunod pa nga mga adlaw labi kay inin maurog iton sirak. Didiha Tacloban, we are expecting liwat yan ang adlaw nga magkakamayadahin Regional Dissemination Forum han National Demographic and Health Survey. Usay nito na pagpakita haton naton mga naging performance sa naton region ipinagihan magkaiba nga mga indicators labi na hapanlawas. So ganito family planning, nutrition, ano pa man nga mga indicators related hiton health, HIV AIDS prevention, nga di ba pa nga mga aada sektor hiton panlawas. So we expect nga may hahatag hapon ini per province nga per city dinhiha Eastern Visayas. So pangungunahan ini hiton Philippine Statistics Authority. So asya itot aton mga mga expected activities and events didiha Tacloban. Ngan para naman ito naton mga balita nga nahikay iton PIA Eastern Samar pinagikan Bigumban. Dito naton mga headlines Arteche nakasulod top 10 han walang gutom awards nationwide, nakakarawathin 2 million peso nga grant. Tapos Eastern Samar gintingan na ang 4-day renewable energy capacity building workshop. So amo ito naton mga balita nga ipapadangat dronian haton second half naton pagkarusa pagkarampang hataramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you so much, Sir Rian, and Regional Heads ng PIA Region 8. Tigang sa PIA Tacloban, nga doon naman kita sa Borongan Eastern Samar. Yes, kaupod Daisy, good morning, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Magandang morning, Jean. Ngan sugad man nato na imo mga kaupo di Radyo Pilipinas sa Calbayog. Sugad man sa Rian. Good morning, PIA. GVIC, good morning, Radyo Pilipinas sa Sugod Southern Leyte and Glode. Magandang morning gihapon. Tikang naman Bye-Bye City. Tikang di Radyo Pilipinas, Borongan. Supervision ito naman Station Manager Ate Rose Rivera Abunda. Ako ito niyo makakausas. Ako pinasa ka oras. Hapagpahamtang haton mga balita na hikayan Radyo Pilipinas, Borongan para yan ang adlaw. Hataramdan na good morning, Eastern Visayas. Tuesday kita, May 19, 2026. Ngandi din naman technical, supervision ni Chief Tech Joey Policarpio. Akan kaupo didihi Engineer Mark Gagwa and Coach Eufem Bonad Jr. So, bahin pagtagapanahon unahon namon kahimtang didi talaga pero nakaadlaw nga sobrahin ka mapaso didi syudad hiton na hiton Borongan nga waray nagihapon didi mga kuan waray na didi mga pag-uran so kailangan ilimit talaga aton outside activities kay ako duhala ka adlaw na expose ako hagawas pero bagit di na ma-open akong ginaabat ngan pati aton mga tanong kailangan na talaga yanahin na bisigan kay mamara na iton amon katunaan didi darhaton pera kaadlaw nga waray namon na eksperyensyahan nga pag-uran nga na syempre para haaton at least may ada kita mahihimo stay hydrated para liwata malikyan aton mga condition related nga dihiton mapaso nga panahon. Hapag taga kuryente naka-yellow alert man kita iton Visayas grid karuyagsin nga na kulang iton contingency koan na didihit hapag taga kuryente ito na mga reserve ba kisa ito ngaging kikinhanglan pero at least waray mga ginasasari nga mag-iiba hiton supply hiton kuryente nga niya atan dapit Eastern Samar Electric Cooperative in waray nakasked nga power interruption para yan ang adlaw pero pinaagi ton isa Melco Edni Infinivan iton Radyo Pilipinas Boronga nakaka-experience na kami gintaoran kami free wifi tikang iton isa Melco Edni Infinivan bago inihira nga
player hito na internet connections didi naman ha Eastern Samar. And so upod ini adton libre nga mga wifi didi naman ha City Transport Terminal, ha Eastern Samar Provincial Hospital, pati didi ha Baybay Boulevard, ngan ikaupat didi naman ha Radyo Pilipinas Borongan. So ito naman mga bisita diri na kailangan nga maghina ito naman signal didi kay may ada kami kadugangan nga free wifi didi ha Radyo Pilipinas Borongan. So thank you haton SML ko nga na Edni Infiniban. Hapag taga tubig iton Borongan Water District may ada pa hinumdum nga dahaton ira mga konsumidor kay yan ang adlaw May 19 naka-schedule disconnection. Ha mga lugar nga sakop iton Zone 11, tika nga barangay Kanabong, Pasty Village, Rawis, ngan barangay Alang-Alang, ngan sugad man iton Zone 12, ha barangay Bato. Para inihaton mga concessionaires nga waray pakabayad hin puluminos duha ka bulan nga kabaraydan o unpaid nga power bill. Ha communication lines waray kami didi problema ha pagtagapasi ordi naman nagpapabilin nga mahimyang iton bugos nga probinsya hiton Eastern Samar, subala hiton Eastern Samar Police, pero may ada nira seryehin mga accomplishment ha naglabay nga mga adlaw sa naadton na turn over nga Granada dito dapit sa San Policarpo, and then by bus operation dito naman habung to Han Dolores. Ngan para headlines aton mga balita para yan ang adlaw nahikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan May 19, 2026. Rehab program Borongan City District Jail mahugot nga iginpapatuman. Serbisyo Caravan 2026 gindarahan local government unit han Maslug, direkta ha mga residente han Barangay San Miguel, Pro 8 Press Corps nagpartisipar. Ngan San Policarpo Municipal Police Station nagpasilitar hin voluntaryo nga pagtubyan hin Granada hin usa nga civilian. So amoy ni aton headlines ang mga balita han Radyo Pilipinas Borongan, ang detalye madangat ha iyo ha second half ha taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat kaupod Daisy, DYES Radio Pilipinas Borongan. Nga doon naman kita sa Sugod Southern Leyte. Yes, kaupod kauban J-Vic sa DYESR Sugod Southern Leyte. Ikaw na. Good morning, Maayong buntag. Yes, maadyo nga buntag, Sir Jean, ug sa itong mga kaubanan diha sa Radio Pilipinas, Radio Publiko sa Calbayog. And kang Ate Daisy Bilizar og sa itong mga kaubanan sa DYES sa Borongan, good morning. Kang si Rian Arinto nga itong regional head sa PIA sa Eastern Visayas og sa Tibok para sa gyud sa PIA sa ato nga rehiyon, good morning. And maadyo buta usab kang Glody og sa itong mga kaubanan diha sa DYDC-FM sa VSU sa Dakbayan sa Baybay. Ako sublion, gikan dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, maadyong buntag kanatong tanan. Update sa panahon karong adlaw, karong orasa, nagpakita na gyud sa hingpit ang aring adlaw, gani bisan pa man og napata sa sayo sa kabuntagon alas 8 sa buntag, init na gyud ang atong nasinati. So muna nga grabe gyud ang atong recorded nga heat index ni ato pa nakalabay nga simana, and karong simunahan nata sa 43 degrees Celsius. Kinahanglan gyud nga mag-amping kita nining panahon nga grabing kainit para malikay kita nining mga problema, heat stroke uban pa ang mga problema nga dala lagi nining grabe nga kainit. And arita sa kuryente, ang Suleco kung Southern Leyte Electric Cooperative Incorporated nagpagawas og scheduled power interruption para karong adlaw. Adunay scheduled nga power interruption diha sa barangay usa ka barangay sa lungsod sa San Juan diha sa Kabalian alas 8 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag. And so far, wala man po'y alain pa nga update o advisory ang Suleco, and hopefully wala po'y mga emergency power interruption kay labi na karong panahon na kay napaghihapon sa yellow alert ang atong kuryente dinhi sa atong rehiyon. So kinahanglan nga mutabang kita sa pagdikumot sa paggamit nining kuryente. And speaking gapon sa kuryente, good news sa mga taga Southern Leyte kay ni ato nakalabayng adlaw nagpagawas man og advisory ang Southern Leyte Electric Cooperative nga adto nagipag-us-os sa bill sa kuryente o rate sa kuryente para karong
buwan na. So good news ka na. So abisan pa man o gadunay pag kunhod no sa presyo, magdikumot gihapon kita kay malagi nigingon sa taga Suleco kung taas ang ato nga konsumo, bisan pag ning ubos ang presyo, taas gihapon o dako gihapon ang ato nga bayronon. So kinahanglan nga mag-save gyud kitang tanan. Sa lain pang update dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, kagahapong adlaw formal na nga gilusad kining pinakauna nga tourism brand sa lungsod sa Liloan, Southern Leyte. Usa kini ka aktibidad no nga ilang gyud gi-launch ang ilang tourism nga brand para sa pag-inganyo pa og mga turista, labi na kay kini nga lungsod sa Liloan kabahin man kini diha sa Panaon area nga naa gyud makita kining gitawag og whale shark or sa ato pa butanding nga daghan na ang mga turista nga gusto mo bisita kay mutan-aw sa naasoy nga whale shark. And dili lang kana napoy anindot nga mga white sand og uban pa nga mga marine life kay naa magani po dinhi sa Liloan ang Tagbak Marine Sanctuary din anindot gyud nga suruyan sa ato nga mga kaigsuonan. So pinasubay sa naso nga launching kagahapon, gilaw man sa LGU nga mas daghan pa ang mga turista nga mobisita og dili lang mga lokal nga turista apil na usab ang mga international nga mga tourist. Sa lain pang update, tungod lagi kay haduol na ang pagsugod usab sa bagong school year 2026 to 2027, gipangandama na karon sa Southern Leyte Division sa Division Office sa DepEd ang brigada eskwela nga mahitabo karong unang semana sa buwan sa Hunyo. And padayon ang ilang preparation, labi na kining pagpangita og mga donors para sa mga ipalit og pintal, kining mga gamiton sa pag-ayo, pag-repair, pag-andam lagi sa ato mga classroom para sumaabot nga pag-abli sa bag-ong school year. So giauhag sa DepEd Southern Leyte Division Office ang tanang stakeholder sa pag-suporta nining kalihukan para sa pagsugod usab sa bag-ong school year. At oras sa alas 8:18 sa buntag og ani-ana ang uluhan sa mga balita. Libre nga chest x-ray sa lungsod sa Hinunangan paghimuon karong adlaw. Duha ka adlaw nga mobile registration sa LTO mahitabo sa isla sa Limasawa. Mga serbisyo sa pag-ibig ipadaol sa katawhan sa lungsod sa Silago og Child Development Workers sa Libagon, Southern Leyte nagpahigayon og profiling para sa ECCD. So atangi ang detalye sa mga balita nga naandam sa atong mga kaubanan dinhi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. And sa mong station manager Sir Dindo Alara sa atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control Kuya Noel Palugod. Kini ang inyong mga kauban Jevic Epis. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat kauban Jevic and DYSL sugod sa Southern Leyte. Ito naman kita sa Baybay City, Leyte. And Sir Glody, maayong buntag sa imo, Sir Glody. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Sir Jean. Good morning sa imo dida. Nasugad man ito nimo mga kausa dida Radyo Pilipinas Calbayog. Good morning sad kan Ma'am Daisy dida Eastern Samar sa Borongan no. Radyo Pilipinas sa Borongan City og kang sugad man kang Sir Rian sa PIA sa Eastern Visayas no. And mayong buntag sad kang Sir Jevic diha sa Radyo Pilipinas sa Sugod. Sa ngalan sa mga station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody kayon daw akong kauban si Micaela Gongora ang maghatod kaninyo og update og balita dinhi sa Dakbayan sa Baybay og update diri sa weather sa Baybay City so nindot ang kabuntagon nagpakita ang adlaw apan laom na ang mainiton og mabugnawong panahon uban sa panagsang kalat-kalat nga pag-ulan og thunderstorm sulod sa tibok semana. Posible ang pag-ulan mga higala ilabi na sa hapon o gabi. Busa gidasig ang tanan nga magdala og payong og raincoat kung mogawa sa inyong mga panimalay. Ang temperatura mulangkob gikan sa 24 degrees Celsius hangtod sa 31 degrees Celsius.
Padayon nga magmatngon og likayan ang pagpabilin sa open areas mga higala sa panahon sa tag-init, sa thunderstorm aron malikayan ang peligro ug magamping kanunay ug magpabiling alerto sa mga weather advisories. Og update sa pagtaga kuryente, walay gipagawas nga power interruption diri sa area sa Baybay apan nagpahimangno ang buhatan sa Layeko nga magtipid sa kuryente, labi ning gipagawas nga extended nga yellow alert sa Visayas grid. So kini mga higala nagpasabot nga gamay na lang ang reserbang kuryente nga magamit aron masuportahan ang panginahanglan sa tibuok Visayas. Dili pa ni siya total nga brownout pero posible ang adunay rotational brownouts kung mosamot ang kakulang sa supply o adunay dugang nga mga planta nga muhunong sa pag-operate. So untano dili lang na siya mahitabo. Og update sa pagtaga tubig. So sa pagkakaroon walay bagong advisory nga gipagawas ang Baybay City Water District bahin sa water interruption o supply concerns. Gihagat ang tanan nga magpadayon sa pagmonitor sa official Facebook page sa BCWD alang sa dugang nga supply updates ug so importanteng pahibalo bahin sa water services sa Baybay City. Og sa peace and order nagpabilin nga malinawon ang syudad sa Baybay. So ang mga personnel sa Baybay City CPS ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idilio, Chief of Police, nagpahigayon og mobile patrol o police presence operation sa lain-laing lugar sa Baybay City. Leyte isip kabahin sa Ligtas Sumvac 2026 ug sa gipakusog nga enhanced managing police operations kon EMPO strategy. Tumungin ni mga higala ang pagpugong sa kriminalidad, pagpaligon sa kaluwasan sa publiko o pagpahinumdum sa katawhan bahin sa Unified 911 Emergency Hotline aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Og mga mga pangunang impormasyon o mga update din sa dakmayan sa Baybay walang sa mga balitang nahikay. 6,593 ka aplikante nakapasar sa VSU CAT 2026. Opisyal nga resulta gipagawas na. Og sidlak serbisyo estudyante gipahigayon sa VSU aron pasidunggan ang mga VESCAN nga nagdala og dungog sa universidad. At ang mga detalye nining mga balita mga higala sa ikaduhang bahin ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Balik di dahay mo Sir Jean. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Sir Glody, DYDC FM sa Baybay City sa Bisca, Baybay City, Leyte. Didi naman sa siyudad San Calbayog, mapaso ang panahon. Alas 8 sa aga, pag nadulot na ang paso sa Haring Adlaw, kakulop, mapasok liwat sa aga pala. Maadlaw, kita namon nga mahayag ang kalangitan, waray gud dampog, pero pagkalauna sa ligas, pagkalauna sa kulop, tigda nga nagtirok. Mga dampog, pero waray umuran. Dida na umuran mga alas 4 sa kulop, bumunok dito sa siyudad San Calbayog. Sa pagtaga peace and order situation, mahimyang man ang siyudad sa Calbayog, waray mga untoward incidents sa naglabay nga 24 oras. Ngan sa pagtaga tubig, waray abiso sa tupang Abril adton nakabutang didi nga ira abiso sa water interruption, pero yan ang Mayo waray. So sa pagtaga kuryente naman, may paibaro didian sa Melco 1 para ini sa pagbubuhaton nga district elections nga paghimuon sa District 2 Calbayog yan nga Hunyo 14. Diin ang mga miyembro ang magpipili sa nusay nga direktor o representante sa Melco 1 board. Masumpay sini, may opisyal nga listahan sa rehistrado nga mga miyembro botante nga ini nga listahan na kapaskin kada sa barangay nga sakop sa Calbayog District.
Ang mga miyembro nga waray mayungay ang ngaran din hisan malistahan pwede magpadara. Sinusag nga sinurat nga pahibaro o personal nga bumisita sa opisina San Saneldo. Para magsumiter sa sining opisina nga maglakip magsumiter sa mga karigunan sa pagkamiyembro. Ang pagpasaka sa reklamo sa pagkamiyembro kinahanglan nga maipadangat tubtob sa 4 2026 agud nga mayungay ang listahan ang mga miyembro botante. Ngan yana naman nga adlaw maghihimo ang Sanelco 1 sa ini nga irat tinatawag sa atong mga tinahod nga miyembro consumers owners sa munisipyo sa Tarangnan. Yana nga alas 9 sa aga, magtitikang dida ang mobile co-op program sa Tarangnan Covered Court. Tinikang alas 9 yan ang aga. Tubtob alas 12 sa lugto. Ang katuyanan sini mapaangbit ang mga serbisyo sa pagtaga-kuryente sa mga konsumidor nga sa nasabi nga munisipyo. Ang mga serbisyo nga igahatag, customer account services, processing on application para sa service connection and relocations, transfers of meter service drop, reconnection temporary disconnection, senior citizen and lifeline rate discounts, account name changes ngan iba pa, information and education campaign, consumer service support, and handling of inquiries, complaints, and other requests. Amunlauman ang iyo presensya. Sa mga headlines nga i-share sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog niyan sa second 30-minute stretch sa naton programa, Department of Energy nagbuhat spot audit sa Samar State University para sa energy efficiency. Blue Crab Laying Pen Project ang lansar sa Gandara para sa mas kusog nga panginabuhi sa mga para panagat. Amado aton mga headlines, mga detalye katukiban naroriyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas alas 8:28. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community.
Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning. Good morning, Eastern Visaya. Alas 8:31, tiga kantanan ratsada sa natong mga balita sa Bugos nga Riyon 8. Ang una, mauan PIA Tacloban, masunod ang DYES Borongan, ikatulo ang DYSL Sugod, ngan ikapat ang DYDC FM, Baybay City, yan DYOG Calbayon. Yes, Sir Rayan, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Alright, mga balita na hikayhan PIA Eastern Samar. Arteche nakasulod sa top 10 han walang gutom awards nationwide. Makakarawat tirahin 2 million pesos ka grant. Ang report pinagikan V. Gumban han PIA Eastern Samar. Ginti ka nga nahan Mayo 18 ano pat kaadlaw nga Renewable Energy o RE Roadmap Scoping Workshop nga ginpangunahan ng Institute for Climate and Sustainable Cities o ICSC kaupod ng Eastern Samar Provincial Government kabahin ng pagdusohan gobyerno probinsyal han energy transition ha probinsya. Ang workshop usang capacity building activity para han technical working group han probinsya nga nagtututdo nga nagigiya ha mga lokal nga opisyal nga stakeholders sa pagplano han ira renewable energy future. Haiya keynote address iginpahayag ni Governor Ralph Vincent Ivardone ang padayon nga suportahan probinsyal nga gobyerno ha renewable energy agenda ngan ang panginahanglan nga mas mapaspas ang transisyon ngadto ha limpyo nga nalungtaron nga enerhiya. Ang workshop amon kabahin ng localizing energy transition usa nga seryehin capacity building workshops nga gindisenyo agud suportahan ang mga local government units sa pagmapahan ira renewable energy future tika nga initiation tubtub ha implementation. Laki pa nga aktibidad ang learning sessions mahitungod han energy sector han nasod nga ginpresentaran Department of Energy nga nan energy policy team han ICSC. May daliwat brainstorming sessions para ang sustainable energy vision han probinsya. Ang inisyatibo ginpapatuman pinaagihan pakipagsumpayan ha activeasia.org nga suporta ha case o clean, affordable and secure energy for Southeast Asia project nga taraclimate.org. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras, may na kita 34 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga siyahan nga balita. Detalyan balita, tikang naman di Radyo Pilipinas, Borongan. Rehab program, Borongan City District Jail, mahugot nga iginpapatuman. Aadian report ni Pen Pumida. Radyo Pilipinas report. Papadayon ang pag-implementarhan Borongan City District Jail hin mga rehabilitation program para pagrepormahan persons deprived of liberty kon PDL sumala pamunuan han pasilidad. Sigun kang jail warden, Senior Jail Officer 4 Othmar Caspe, lakip ha mga programa ang pakigsumpayan ha TESDA, diin ginpapatuman ang skills training, sugad han plumbing and C2, ha ilurumhan welfare and development program.
Hapag kaya na may 25 nga PDL nga dahi kaduha nga batch na nasabi nga kurso sumalakan Welfare and Development Officer, Jail Officer 1 Ranel James Opimo. Dugang niya ginalauman nga masusundan pa ini ang ibang programa para matagan higayon ang iba nga waray makasulod tungod han limitado nga slots. Padayon liwat ang literacy program pinaghan alternative learning system kon ALS and DepEd. Duha nga PDL ang nakagraduar ha senior high school hagin buhat nga commencement exercises halalawigan National High School. Gini-implementar gihapon ang livelihood program sugad han doormat making ang paghimuhin parol. Nananawagan ang pamunuan ha publiko nga magdonar hin used clothing nga mahimo gamiton nga raw materials. Sumalakan upi mo makakabulig ini ha pakabuhihan pamilya han PDL. Gintututukan liwat ang intellectual nga spiritual nga aspeto pinaaghan pagbisita han magkaiba-iba nga religious organizations sugad han U-Turn for Christ ngan prison ministry han Roman Catholic Church. Ang nga tanan nga programa sakupan Therapeutic Community Modality Program nga naglalakip han basic needs provision, literacy, health services, skills training, paralegal assistance, idalaw, livelihood, ngan aftercare programs. Iginsumat ni Senior Jail Officer 2 Attorney Richard Manaldia nga ang visitation schedule tikang Martes tubtob Domingo samtang gini-implementar gihapon ang idalaw pinagin video ngan voice call. Dugang pa ang mga PDL may katungod magparehistro ha COMELEC ngan makabutos pinagin court order. Kinhanglan lang nga rehistrado hira ha lugar kundiin hamumutang ang district jail o magpabilin ha iradaan nga rehistro. Hapag kaya na may kabugusan nga 76 PDL ang Borongan City District Jail, 73 adton lalaki ngan 3 ang babae tikang nga magkalain-lain nga munisipalidad tikang Taft Tubtub Llorente. Kadaman han ira kaso may kalabutan ha illegal nga droga. Ginsaysay luwat ni Banaldia nga ang BJMP nakarawat hin PDL nga under trial. Naguhulat hin sentensya ngan mga sentensyado nga may sirot nga diri malahos sin 3 ka tuig. Ang sobra hini ginbabalhin ha Bureau of Corrections. Samtang nahumanan recruitment han BJMP yan ang tuig, din 1,257 ang aplikante, pero 48 lan available nga pwesto para habugos nga rehiyon, paglaklaro ni Attorney Banaldia. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. O para sa balita din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, mga child development workers sa lungsod sa Libagon, Estado Leyte, nagpahigayon og profiling sa ECCD. Aniya si Ma'am Gemma Destriza, magatod sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kalisod sa Libagon, padadyon karon nga gipahigayon sa ilang mga kugihan nga mga child development workers ang children profiling along sa early childhood care and development program aron masiguro nga ang tanang qualified nga mga kabataan maihap ug marehistro sa mga programa sa ITLD, Pre-Key 1 o Pre-Key 2. Tumong niini nga kalihukan ang pag-ila og pagrehistro sa mga kabataan aron mahatagan sila og hustong opportunity sa sadyong pagkat-on, pag-atiman og suporta sa ilang paglambo subay sa ilang panginahanglan og edad. Pinagi sa tukmang profiling, mas napalig-on nila ang ilang pagpaningkamot sa paghatag og inclusive, accessible o ingon man di kalidad nga early childhood education sulod sa community. Nagpasalamat usab sila sa mga ginikanan, guardians o mga miyembro sa komunidad silang padayon nga kooperasyon ug suporta sa pagtabang nila sa pagtukod og mas hayag nga kaugmaon alang sa matag kabataan. Balita gikan sa lungsod sa Libagon para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Ugalang sa mga balitang nakalap din sa dakbayan sa Baybay, 6,593 ka aplikante nakapasar sa VSUCA 2026. Opisyal nga resulta gipagawas na. Alang sa mga detalye atong makauban si Micaela Gongora. Malipayon nga gipahibalo sa Visayas State University nga gikan sa kinatibuk-ang 12,348 ka mga examinees nga mitake sa Visayas State University College Admission Test kon VSU CAT 2026 mukabat sa 6,593 ka aplikante gikan sa tibuok VSU system ang malampusong nakapasar sa maong eksaminasyon.
Kini base sa gipagawas nga opisyal nga resulta sa VSU Admissions Office kagahapon, Mayo 18 ning kasamtangang tuig. Usa kini kadakong kalampusan alang sa mga aspiring proud Viscans nga nagtinguha nga mamahimong kabahin sa komunidad sa VSU alang sa umaabot nga academic year 2026-2027. Gipahibalo ang mga aplikante nga mobisita sa opisyal nga VSU CAT 2026 portal. Sa homepage nini kinahanglan i-click ang view result button o i-type ang 5-digit examination control number. Kinahanglan usab nga gamiton nga email address mao ang registered email address sa aplikante. Humani ini makita na dayon ang opisyal nga resulta sa maong eksaminasyon. Samtang alang sa tanang accepted applicants ug open qualifiers para sa VSU main campus, gipahibalo usab sa universidad ang schedule sa pre-enrollment ug confirmation of slots. Alang sa accepted applicants, ang schedule ipahigayon gikan na Mayo 25 hangtod Mayo 29 ni kasamtangang tuig. Para sa open qualifiers ay ang mosunod nga schedule. Alang sa first batch June 1 hangtod June 5, second batch June 8 hangtod June 12, third batch June 15 hangtod June 19 ug ang fourth batch June 22 hangtod June 26. Gihangyo ang mga aplikante nga maghulat sa official email nga maglangkob sa detalyadong instruction alang sa ilang pre-enrollment o confirmation of slot. Sa laing bahin alang sa mga aplikante sa component campuses, kinahanglan makisayod sa schedule nga ipagawas sa ilang napili nga campus. Ipadayag sa VSU ang kalipay niini sa pagdawat sa bagong batch sa mga future Viscans nga mamahimong kabahin sa padayon nga pag-uswag o kahusayan sa universidad. Gikan sa VSU DYDC-FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alas 8:41, Department of Energy nagbuhat spot audit sa Samar State University para sa energy efficiency. Sa detalye din report ni Susette Pretencio. Radyo Pilipinas report. Nagpadayon ang Department of Energy o DOE pinaagi sa Energy Utilization Management Bureau sa spot audit sa Samar State University o SSU kumukabahin sa Government Energy Management Program. Tumong sa aktibidad ang pag-assess kung nasusunod sa universidad ang mga polisiya may kalabutan sa epesyente ng konserbasyon sa enerhiya sa mga ahensya sa gobyerno. Ginkelati sa audit ang paggamit sa kuryente, mga pamaagi sa pagtipig enerhiya, ngan pagsunod sa mga energy management standards nga ginpatuman sa DOE. Sumala sa DOE, kabahin ini sa nerapadayon nga kampanya, agud mapauswag ang epesyente nga paggamit sa enerhiya, ngan maparigon ang sustainability practices sa mga ahensya sa gobyerno ngan state universities and colleges. Para sa Bagong Pilipinas, Susette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Susette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Ibalik tayo ng report ni V. Gumban. Arteche nakasulod sa top 10 na walang gutom awards nationwide. Nakakarawat in 2 million peso grant. V from PIA Eastern Samar. Ginkilaan bungtuhan Arteche como usahan top 10 outstanding anti-hunger initiatives nationwide durante han walang gutom awards nga ginpangunahan din Department of Social Welfare and Development o DSWD tidahan Mayo 12 tuig 2026. Ang Arteche amo ang nag-usahan nga local government unity kang Eastern Samar nga napilihan na sabi nga national recognition kauputan palumpon nga Baybay City tika nga probinsyahan Leyte. Pinaagyan ina One Barangay One Gulay program nakakarawat ang Artechehin 2 million pesos grant tika nga DSWD. Personal naging karawat ang nasabi nga grant ni acting Mayor Roland Boy Ivardone nga Municipal Agriculturist Antonio Luceres Jr. Iginpresentaran ni Ivardone ang mga horado ang programa nga nakapokus sa backyard ng community gardening agud maparigunan food security nga masiguron pagkamayada masustansya nga accessible nga pagkaon na kada barangay habung tuhit Arteche. Sumula lokal nga gobyerno katuyuanan han One Barangay One Gulay program nga mapakusog ang mga pamilya ngan komunidad pinaagihan pagtanom hin mga otanon ngan pagpadayon nga magkapayada in supply hin masustansya nga pagkaon samtang ginaghat ang aktibo nga partisipasyon han komunidad.
Naging modelo luwat inihan kolaborasyon ng lokal nga gobyerno, mga opisyalan barangay, mga parag-umangan mga residente, hapag atubangan gutom ngan kakulangan ng pagkaon. Ang Walang Gutom Award sinusang inisyatibo ng Department of Social Welfare and Development ngan Galing Pook Foundation hasuportahan ang administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para hunger-free nga nasod. Para PIA Eastern Summer V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras, mayroon pa kita 15 minutos ug sa mag alas 9 haaga nga samtang nasa ring ani kami. Good morning Adekan France Navarrete Probe, Jeremy Ubalde nga Jennifer Golmatico. Dugang nga balita nahikan Radyo Pilipinas Borongan. Serbisyo Caravan 2026 gindarahan local government unit an Maslug, direkta ha mga residente an Barangay San Miguel. Pro 8 Press Corps nagpartisipar. Adyan detalyihan report. Radyo Pilipinas Report. Hausa naliwat nga makasaysayan nga okasyon, utro nga ginpakita han local government unit han Maslug, ang tinuod nga serbisyo publiko, pagkaurusa nga may paghatag in importansya mga residente. Ini impinaagyan malang puson nga paglunsad ang 2026 serbisyo caravan ha Barangay San Miguel didahan Sabado nga adlaw. Ini patuman ha ilaruman boses nga bisyon ni Mayor Septimio Santiago nga nagsiri nga ini nga caravan inilsahaton mga nangunguna nga programahan munisipyo base masiguro nga waray komunidad ang mababayaan ngan ang mga importante nga serbisyo ang gobyerno in maabot tubtub nga to pinakatayaw nga komunidad han katilingban. Hanasabi nga okasyon magkadero dilain nga serbisyo ang natagamtaman han mga residente han San Miguel. Tikang opisina han mayor nakabenepisyo ang katawhan hin libre nga medical consultation nga may adal libre nga medisina, social assistance para ton managkikinhanglan, agricultural services para ton maparag-uma, ngan pandistribuer hin school supplies para ton mga estudyante, ngan food packs para kada pamilya. Naging kasubungan na sabi nga aktibidad ang opisina han Vice Mayor ngan Legislative Services Office, hapag pamuno ni Vice Mayor Zacarias Santiago, nga nanginano pinaagi han paghatag hinduga nga food packs para ton mga panimalay, ngan hygiene kits para ton mga kabataan, usa nga buhat nga nagdarahin paglaong ngan pag-ataman ha komunidad. Ginpakusugan serbisyo caravan pinaagyan partisipasyon han iba-ibang ahensya nga ni nagpaabotin pagpasalamat ang local government unit han Maslug ha presensya han Police Regional Office 8 nga pinamumunuan ni Police Brigadier General Jason Capoy nga ginrepresentaran han Regional Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Analisa Armiza. Kaupod ang Regional Medical Unit ngan Pro 8 Press Corps nagdumara ang grupo hin mahinungdanon nga Operation Tuli Care ngan iba pa nga outreach services para ton mga taga San Miguel. Lakip na dinhi ang distribusyon hin mga bag, mga school supplies, snacks, nga nagdumarahin mga pauyas nga nagparisyuhan okasyon. Dako gihapon na naging kontribusyon han 52nd Infantry Battalion Bravo Company han Philippine Army nga nagbantay han seguridad dengan ang paghatag hin libreng gupit ha mga residente. Samtang ang Eastern Samar Police Provincial Office pinaagan 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company sugad man han Maslug Municipal Police Station ha pamuno ni Police Captain Ruben Caspe ang nanguna agud mamintinar ang kamurayawan ngan kahapsayhan bugos nga aktibidad. Labot lahaton pagiging regular nga programa han gobyerno han LGU Maslug ang serbisyo Caravan 2026 inagin simbolohin pagpaid ngan maatamanon nga pamuno. Ini nagpapamatuod nga kun mga taga-gobyerno ngan kaatbang nga ahensya nagbuburublig ang tinuod nga serbisyo ngan pagbabag-o nadadara bisan pa pinakahirayo nga dapit han bungto. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Southern Leyte Disaster Risk Reduction Management Officer nagpahigayon og pagbansay para sa detalya na report ni Roel Bugnos. Radyo Pilipinas Report. Balang pusong ipahigayon ng Integrated Planning on Incident Command System Training Course dili pa lamang dugay nga nagtumong sa pagpaligon sa katakos sa mga disaster responders sa Southern Leyte. Ang maong inisyatiba gipasayugdahan sa Southern Leyte Disaster Risk Reduction and Management Officers Organization Incorporated inabagan sa Office of Civil Defense Regional Office 8. Ang maong nga pagbansay gisalmutan sa mga representante gikan sa nagarayang lungsod sa probinsya, lakip ng dakbayan sa Maasin, lungsod sa Buntok, Padre Burgos,
Tomas Opos, libagong liluan hinunangan, sugod pintuyan ug hinundayan. Ubos sa pagpanguna ni Sole DRRMO Incorporated President Hedy Carbonilla og sa giya ni Civil Defense Regional Director Joel Erastin, ang amaong training nagsentro sa pagpalambo sa kahibalo og kahanas sa incident management teams, mahitungod sa koordinasyon, documentation, resource management ug operation planning sa panahon sa kalamidad ug emerhensiya. Ang mga partisipante ni paubos sa serye sa workshop ug exercises sama sa incident action planning, unit activation, mapping ug operation briefing period. Kini nga mga aktibidad gidisenyo aron nga masiguro nga hapsay ug organisado ang pagresponde sa matag ahensya kung adunay mahitabong krisis sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. Nagpaabot og dakong pasalamat ang Solid DRRMO Incorporated sa tanang local government units ug sa mga kaabang nga ahensya sa ilang hugot nga suporta ug dedikasyon. Ang kalampusan niini nga mga pagbansay usa ka dakong lakang aron nga makabot ang mas luwas, ligon ug andam nga mga komunidad batok sa bisan unsang hulga sa kinaiyahan ug emerhensiya sa tibok Southern Leyte. Balita gikan sa lalawigan para sa Bagong Pilipinas, Roel Bognos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Samtang sa lain pang balita, Sidlak Serbisyo Estudyante gipahigayon sa VSU aron pasidunggan ang mga VESCAN nga nagdala og dungog sa universidad. Gipasidunggan sa Visayas State University ang mga VESCAN student athletes, artists, performers ug mga coaches nga nagdala og dungog ug garbo sa universidad pinaagi sa ilang talagsaong mga nahimo sa nagkadaiyang regional ug national nga kompetisyon. Ang mga pasidungog gipahigayon atol sa Sidlak Serbisyo Estudyante at tribute to student athletes and artist performers ni atong naglabay nga adlaw dito sa VSU Amphitheater. Kini nga kalihukan o sa kaspesyal nga pag-ila sa talento, determinasyon ug dedikasyon sa mga estudyante ug coaches sa natad sa sports ug performing arts. Nagpakita usab kini sa padayon niya suporta sa universidad sa pagpalambo sa holistic nga abilidad sa mga VESCAN gawas sa akademikong aspeto, din gipasiugdang importansya sa disiplina, teamwork ug sakripisyo isip pundasyon sa kalampusan. Dili lamang kini usa ka simpleng awarding ceremony, kundi usa-usab ka selebrasyon sa garbo ug pagpaningkamot sa mga VESCAN. Pinaagi sa Sidlak Serbisyo Estudyante, gilauman sa pamunuan sa VSU nga mas mapadasig pa ang mga magtutungha sa pagpalambo sa ilang mga talento samtang nagrepresentar sa universidad uban ang dungog ug kahusayan. Gikan sa VSU DYTC FM, Glodic Kayunda, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! 8 minutos antes mag alas 9. Blue Crab Lying Pen Project ginlansar sa Gendara para sa mas kusog nga panginabuhi sa mga parapanagat. Sa detalye na balik si Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Ginpangunahan sa gobyerno lokal sa bungto sa Gandara ang paglansar sa Blue Crab Lying Pen Project sa barangay na Palisan agud maparigon ang panganabuhi sa mga paragpanagat ngan mapauswag ang sustainable fisheries development sa lugar. Ang proyekto nagtatagana sa pamaagi para sa pag-ataman ngan pagpadamo sa Blue Crab pinaagi sa usa nga controlled lying pen system nga ginlalauman makakadugang sa kita sa mga lokal nga paragpangisda. Naghatag ang LGU sa suporta pinaagi sa pagpalit sa gravid o may bunay nga blue crabs nga gagamiton para sa initial stocking sa proyekto. Gintutuyo sini nga programa ang paghatag sa dugang nga livelihood opportunities samtang ginpapanalipdan ang yamang dagat ngan ginpapakusog ang responsible nga pagpangisda. Pinaagi san sining inisyatiba, ginlalauman san gobyerno lokal nga magiging mas marigon ang sektor san pangisda sa Gandara ngan magiging modelo ini san sustainable fisheries development sa iba pang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas!
Samtang katapusan nga balita nahikayan Radyo Pilipinas sa Borongan, San Policarpo MPS mas ginpakasug ang kampanya kontra han illegal nga eksplosibo sa nga granada igin surrenderhin sibilyan. Usa naliwat nga dako nga kadaragan adto nakabutan han San Policarpo Municipal Police Station diha Eastern Samar nga ginpapamunuan ni Police Captain Beverly Ann Barido. Ini katapos voluntaryo nga igtubyan hinasa nga sibilyan inasa nga hand grenade o granada didhan Mayo 16. Ini nga madinaugan nga pitad indirekta nga bunga hangin pahugot nga kampanya kontra loose firearms and explosives pinaagan flagship anti-criminality strategy nga kaugop o kriminalidad at tuhan ngan utdon gobyerno ugupan parahan kamurayawan ngan kauswagan ng Eastern Samar. Ang sugad din nga kooperasyon han publiko ay nahisusubay haton panuyo han PNP Transformation Program nga Peace and Order Agenda for Transformation and Upholding the Rule of Law o Patrol Plan 2030. Ini nga programa ay naghihingiya pinusa nga highly capable, effective nga credible police service. Diin ginkikilala at tundaka nga papilhan komunidad hapag kabutin usa nga mas taluwas, mahimyangan, mainuswagan nga sosyedad. Sumalakan Captain Baredo kada armas o eksplosibo indaka nga kadaugan para mahirayo ha peligro ang publiko. Ini nagpapakita hatun dako na nga pagtapod han mga tawo han kapulisan. Kasumpay hini na apilar ang San Policarpo MPS sa mga lokal nga residente nga may ada pagintatago o waray lisensya nga mga armas nga diri mahadlok pagkadto ha ira istasyon o makipagsumpayan ha mga barangay opisyal para isurrender ini. Pulong pa ni Beredo, waray legal nga prosekusyon kun ini involuntaryo nga igtutubyan para han kamurayawan han komunidad. Ngan bueno Jean din kami nagtatapos na partisipasyon hataramdan Good Morning Eastern Visayas sa Radyo Pilipinas sa Borongan. Para yan ang adlaw May 19, 2026. Ngan hangaran hito na amon Station Manager at Rose Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Boboy Rubin, ngan di naman ha technical, ha supervision ni Chief Tech Joy Policarpio, ako naging kaupod hera Engineer Mark Gagwa nga na Coach Eufem Bona Jr. Ha production, nagpapasalamat kitahan report ni Ati Pen Pomida. Ini Daisy Lalosa Bilizar, nasa ring nga damo nga salamat ngan maupay nga aga haatan nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Ug para sa katapusan nga balita dinhi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod mga serbisyo sa pag-ibig ipadaol sa katawhan sa lungsod sa Silago. Para sa detalye ng report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas report. Dalhon sa Pag-ibig Fund or MOC branch ang nagkadayang serbisyo ngadto sa Silago, Southern Leyte karong Hunyo 4 ug 5 ning tuiga. Kini pinaagi sa lingkod Pag-ibig on Wheels nga tumo nga mapadali ang paghatag og serbisyo ug mapalapad ang kahibawo sa publiko kabahin sa nagkadayang mga programa sa Pag-ibig Fund. Nasairan nga lakip sa mapahimuslan ng pagparehistro sa bagong miyembro o employer, pag-enroll sa MP2 Savings Program, aplikasyon sa multipurpose loan o provident claims o pag-verify sa record o paghimo sa virtual Pag-ibig account. Aduna usab konsultasyon alang sa mga interesadong mangutang og housing loan samtang ipahigayon usab ang loyalty card plus capturing alang sa mas sayon nga transaksyon sa mga miyembro. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:58 na sa buntag. Og sangan sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod sa mga station manager Sir Dindo Alaras sa itong kauban sa pikas lawak sa Master Control Kuya Noel Palugod and sa itong mga reporter nga naghatod og balita karong adlaw nga Martes. Kini ang inyo na kauban Jevic Epis. Dagan kayong salamat og once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Og wala ko itong oras, dagang salamat sa inyong pakiguban kanamo sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, ug sa kinatibukang puwersa sa DYDC FM 104.7. Kini si Glodic kayon daw kung kauban si Micaela Gongora. Hangtod sa sunod nga higayon sa parehong nga oras ug mga estasyon. Good morning, Eastern Visayas. Sir Rian. Nangaran liwat din ha PIA Eastern Visayas, Rian Arinto, sitting in behalf of the Tolentino Gumban at PIA Eastern Samar. Maupay nga aga hato nga tanan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning,
Eastern Visayas. Mga salamat sa inyo participation, Regional Head Sir Rayan Arento sa PIA Region 8, ngan sugad man si Kaupod Daisy sa DYES Borongan, Kauban Javik sa DYSL Radio Pilipinas sugod Southern Leyte, ngan si Sir Glody sa DYDC FM Vizca Baybay City Leyte. Kaupod sa ngaron sa nakaupod ko sa kontrol, si Ray Sano ngan si Joven. Hindi naman iyo nakaupod Gina Vilon. Nagbabasalamat hasta luwat buwas nga lao. Miyerkules, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.